Yan ang mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Nasa kustudiyan na po ng Caloocan City Social Welfare Development ang 12 anyos na dalagitang kinondena ng kanyang mismong ina sa loob ng kanilang bahay. Yan ay matapos umanong maglayas ng kinadena siya. Matapos siyang maglayas nga nito at dahil umano sa di niya maatim ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ina. Nakakulong na sa Caloocan Police Headquarters ang ina ng dalagita at sinampahan na rin ng kasong slight physical injuries. Ang kasong ito ho ang ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Connie. Parang nababakas talaga sa mukha mo na ikay nababahala. Oo nga, hindi ko at dapat lang. Oo, nakakabahala. Kasi parang to me, kinadena mo yung sarili mong anak, pinagmalupitan mo nga. Tapos, slight physical injuries lang ang pwedeng ikaso ba talaga sa ganong kalupit na magulang? Well, actually nagulat din ako. Slight physical injuries lang ba dapat talaga? Oo nga. Ang kasong to, parang hindi ba child abuse to, di ba? Ako, Pag narinig mo, yun ang naisip, parang pang-aabuso lang yata to, di ba? So sa palagay ko, pasok ito sa provisions ng Republic Act 7610 o ang child abuse law na siyang nagsasabi na ang child abuse ay kahit na anong pagmamaltrato sa isang bata, whether habitual or not. At kasama na ang mga sumusunod na mga acts bilang child abuse. Una rito, yung psychological and physical abuse. So, hindi lang parating sinampal, sinipa, di ba? May psychological abuse, may neglect, yung cruelty, sexual abuse, and emotional maltreatment. Ikalawa, kahit na anong gawin by deeds or words na siyang yung dinedegrade niya yung intrinsic worth and dignity ng bata bilang isang human being. Pangatlo, yung sinasabi natin na yung unreasonable deprivation ng basic needs for survival, hindi pinapakain, hindi binibigyan ng shelter, o kaya yung hindi binibigyan ng immediate medical treatment na magkakaroon ng impairment sa kanyang paglaki, di ba? Whether or not permanent o hindi. So actually, kung ikukumpara mo sa ibang batas, talagang mas malawak ang sakop ng Republic Act 7610 dahil nga siguro ito talaga ay precisely for the purpose to protect the child. Okay, kung walang Republic Act 7610, maaari ba sana makasuhan ng ganitong klase yung magulang? Well, sa palagay ko, magiging kaso nga, di ba? Kung walang 7610, baka nga slight physical injuries lamang under the revised penal code. Kasi kasama dito yung pagmamaltrato sa ibang tao na walang injury. Ibig sabihin, minaltrato mo na hindi na ospital, hindi na balda, for at least one day, well, krimen din yung pagmamaltrato na yan. Ang problema lang, kung ganito kasi ang kaso, ang penalty sa ilalim po ng revised penal code, napakaliit. Okay. Arresto minor in its minimum period pa at fine na 50 pesos. O bakit nakakagitla yung arresto minor in its minimum period? Kasi yung minimum period, 1 to 10 days na pagkakakulong lamang. Buti lamang nga, may Republic Act 7610 dahil nga, mas malaki naman ang penalty. Ano yung difference sa penalty naman? Well, kung sa ilalim ng Republic Act 7610, malaki talagang diferensya. Nagiging prison mayor in its minimum period. Actually, ginagamit ko na yung mga terms na yan para medyo ma-impress ka. Pero actually, yung prison mayor na yan, minimum, becomes 6 years and 1 day to 8 years. Oo. So, malaki yung gap, di ba? Kasi yung 1 to 10 days, baka nga 1 day lang yan. Pwede na. At 50 pesos ang fine. Oo. Ano ba yun? Ano yung, ito muli, para ho din maliwanagan yung mga magulang. Ano yung pwede mo ulit ipayo para sa pagpapalaki nila, syempre, doon sa kanilang mga anak? Kasi hindi naman ho pwedeng ganun-ganun na lang, di ba? Ang pagdidisiplina. Oo nga, para sa mga magulang, habang sinasabi din ng batas na meron po talaga tayong karapatan na palakihin ng mga bata natin at mag-decide tayo kung paano gagabayan ang mga anak natin para palakihin. Ito po ay dapat sa maayos na paraan at hindi lamang maaaring physical na pang-aabuso o pagmamaltrato. Ganon din po sa mga teachers natin, wag po natin kalimutan, bawal po ang corporal punishment o kahit na anong pagpaparusa na siyang magpapawala o magbabawas nga sa dignidad ng isang bata. And for the rest of the world, please report cases of child abuse. Huwag niyo pong sabihin, hindi ko problema yan kasi hindi... Parang it's a family thing, di ba? I'm not going to get involved. I-report na lang po natin sa DSWD o sa police o sa barangay council. Doon naman sa mga doktor, actually, o mga nurse, mandatory naman na mag-report sila kung in the course of treatment, may paniniwala silang ang bata nila for treatment ay victim of child abuse. Para naman matigil yung mga ganitong kaso ng pang-aabuso sa mga bata dahil nga ang epekto ng child abuse,
permanent and it becomes cyclical, di ba? Kahit na madalas, Yes. di ba? Kahit na anong sabihin natin na hindi Pwede. natin gagawin sa mga bata Totoo yan. natin. Dahil parang nakatatak sa mga isip natin, kahit na sabihin nating ayaw natin. Oo. Pagtanda ng mga bata, ginagawa pwedeng din ganun nila din yun, oo. sa mga anak nila. So, wag na. So, yung wag po tayo maging fence-sitter, especially sa mga ganitong sitwasyon. Better safe than sorry. Oo, totoo yan. Protektahan ho natin ang ating mga kabataan. Kaya naman, marami na naman po tayong napulot ngayon na impormasyong legal. Sana talagang napulot ho natin yung mga sinabi ni Attorney, particularly sa pagpapalaki ho ng tama sa ating mga anak. Thank you very much, Attorney Gabby. Thank you din. Samantala ngayon naman, puntahan na natin si Suzy. Naku, ano naman kayang kinakain yan? Ngayong maulan, marami sa atin na naghahanap ng pampainit at isa na dyan ang lomi. Tikman na natin yan. Watch this. Ngayon tag-ulan, masarap at mainit na lomi ang magpapatakam sa inyong panlasa. Kahit sikat ito sa Batangas, no need to get there because you can make your own homemade seafood, pork, and vegetarian lomi. Sa pagluto ng seafood lomi, i-prepare ang basic na sangkap. Iluto sa mainit na mantika ang luya, sibuyas at ihalo na ang seafood na sahog. Isunod ang soup stock. At para magkalasa ang sabaw nito, lagyan ito ng asin, oyster sauce, chicken powder, asukal at soy sauce. At saka ihalo. Pakuloyin ito kasama mga gulay at ihalo na ang noodles. Lagyan ito ng harina na may tubig at ng binating itlog. Pakuloyin ito hanggang sa maluto ang noodles and ready to serve na ang masarap na seafood lomi. For variety, gumawa naman ng pork lomi. Sundin lang ang parehong hakbang pero instead of seafood, pork at atay ng baboy ang ihalong sahog. At para sa mga bawal sa meat, vegetarian lomi ang sagot dyan. Just add more vegetables sa lulutuing lomi. You really need to use the ginger for the seafood just to get rid of the lansa. At para raw masarap ang lomi na perfect ngayon taglamig, payo ni Chef, Actually, the regular stove that we use at home, and that's low pressure burner. So if you cook it over that, it's not gonna be as flavorful as cooking it using the high pressure pugon that we have. ngayon tag-ulan, pwede pa rin mag-food trip sa loob ng inyong tahanan. Ihain lang ang mainit-init na lomi na kayang-kayang lutuin right in your own kitchen. Ayan, good morning mga kapuso. Dali po tayo ng trapiko sa umagang ito ng Lunes. Unahin na po muna natin anong kalsada po ang ipapakita natin ngayon. Unahin na po muna natin itong... Ayan, okay. Daloy ng trapiko muna tayo. Okay, maayos pa naman ho. Itong area po naman ho ng Makati. Makikita naman natin, wala akong problema sa may Makati Medical Center. Pero ayan, makikita ho natin yan magkabilang lane ng EDSA Cubao. Makikita ho natin napakabigat na po ng daloy ng trapiko ng kanang bahaging lane. Patungo po yan ng Makati and South area. Naku, aga-aga. Kaliwang bahagi naman patungo ng monumento ay medyo maayos-ayos at mas tuloy-tuloy po ang daloy ng trapiko. Okay, anong sunod nating kalsada para sa ating mga motorista na nag-aabang ngayong umaga? Balintawak ho tayo, EDSA Balintawak. Siyempre pa, ganun din yung kaliwang bahaging lane na patungo ng Cubao. Napakabigat na po ng daloy ng trapiko. Diyan din ho umaakyat yung mga nanggagaling ng North Luzon Expressway. Kaya po ganyang kabigat ang daloy ng trapiko dyan. Itong kanang bahaging lane naman, napakaluwag. Patungo naman po yan ng monumento. Tuloy-tuloy lang po ang daloy ng trapiko dyan. Yan ho ay via GMA Traffic System, mga kapuso. Isusunod po nating kalsada ay ang... Okay... Wala na. Okay, mga kamuso. Ang dalawang kalsada ng EDSA Balintawak at EDSA Cubao. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Para pa nag-iisang reyna ng kalsada. Laban niyo, Bear! Small Mother Nebra, flying! Studio muna tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Sospek sa carnapping, patay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Dasmariñas, Cavite.